Para sa samot-sari mga weirdo, ito ay isang coastal gateway. Taglay ang mukhang aawayin kahit ng sarili niyang ina. At ang nakakadismayang asa niya sa mesa, ang mga iguana sa Galapagos talagang hindi kaaya-ayang itsura. Pero huwag maging judgmental. Sa mabatong isla kasi na kaunti at pagkain, kailangan makibagay nitong mga reptile. Kaya nilang mag-free dive. At sa ilalim ng tubig, sinusuong nila ang malakas na current para kumain ng mga algae. Dahil sa paglangoy at sa kanilang green diet, nasa marine iguana na ang lahat ng kailangan nila. Wala na ng katawan ng mga manlalangoy. Kung akala mo weirdo na ang mga iguana, kailangan mong makita ang susunod na kakaibang nilalang na nakatira sa pampang. Ang mga Galapagos penguin. Sila mga penguin pantropiko at 8,000 kilometro ang layo sa mga pinsa nilang nakatira sa nagyayelong dagat. Maaaring mainit at mahirap sa diba. Pero ang mga polar ocean currents ay malamig at mayaman sa sustansya. Sa malamig na tubig, maraming maliliit na isda. Saan ka pa? Laging fiesta ng mga penguin. Ang disyertong baybayin sa Peru. Pugad ito ng mga hayop na nakakatuwa ang itsura. Meron din dito tropical penguin na nabubuhay mula sa malamig na Antarctic currents. Ang weird, no? Pero totoo. Pero kanila, nesting colony sa isang gilid ng mabatong pangin malayo sa dagat. Para makahanap ng makakain, milya-milya ang kailangan nilang lakarin. 8 kilometers. Sino ba kasi may trip nito? Kung mahina ang loob, huwag ka nang pumunta dito. Sa lamig palang talo ka na. At dahil wala mga pakpak para makatakas, lapitin ang mga pinaglan sa mga mapangahas. Takbuhan lang kasi ang kaya nila dahil wala silang matataguan dito. At ang pababang daan matarik, 45 degrees lang naman. Kaya masakit ang bagsak pag hindi nakapreno. Ayun lumagpak. Normal na tuloy sa kanila masaktan. Sa wakas, nakarating din sa patutunguhan. Ay teka, hindi pala. May nakaharang na sandamakmak na dambuhala. Ang mga malalaking South American sea lion, 300 kilos bawat isa. Buti pa ang mga pinsa ng mga penguin na may pakpak silang sa ere. Pwede kasi silang lumipad lang sa ibabaw ng mga problema. Ay, sadyang makumpiro ang tadhana. Forest ng Venezuela. Ang buong taon na init at ulan, lumikha ng sinaunang buwan. Marami ritong insektong kamangha-mangha. Ang giant black-headed cockroach na ito, busy-busy sa ilalim ng mga dahon. Pero pangit man sa inyong paningin, sa kagubatan naman ay bayani rin. Nagre-recycle kasi siya ng mga kalat sa gubat, mga dumi, nabubulong patahoy at iba pa. Dahil sa kanyang diet, pwede siyang maging sinlaki na soft drinks in a can. Kaya naman, isa siya sa pinakamalaking ipis sa sanlibutan. Dambuhala kaya hindi siya basta-basta dinadangit ng mga predator. Pero hindi lahat Ang higanteng Amazonian centipede na ito lang ang sakalang. Nakakatakot. Sa habang 30 centimeters, umaabot ang kanyang mga paa hanggang sa panga. Walang palagang ipis pag siya na ang dumamba. Nineksyonan niya ito ng nakamamatay niyang kamandag. Laso na kaya rin pumatay ng isang bata. Kaya mapaparalyze ang kawawang ipis. Ang gamit ang kakaiba niyang bibig, kakainin niya ng buhay ang kanyang biktima. Tinamaan ng lintik ang ipis. Pero kung titig na maigi, may maganda pa rin nangyari. Sa kanya kasing pagkamatay, lumabas sa kanyang katawan ang mga itlog na maraming babies. Tignan mo to, kahit sa kamatayan, nagawa pang magparami. Hanggang sa huli, hindi laging masama ang mga pangyayari.